tayo po ay nasa series pa rin pala ng assignment. Kasi po, we thought that last Sunday is the last series of assignment. Pero nung nag-fellowship po kami ng ating pastor, Daddy Blen, kahapon, hindi pa pala. So, nung nalaman kong ako ang magpe-preach, so, dun pa rin po tayo sa assignment. So, balikan natin yung ilang bagay. Sabi nga, di ba, sino dito muna pala, alam na yung assignment niya. Sumigaw ng amen. Praise God, no? Nawa tayo ay naliliwanagan na sa ating mga assignments sa ating buhay. Kaya nga sabi sa Proverbs chapter 16, verse 4, handa na po ba tayong makinig? Dahil palagi ko pong sinasabi sa inyo, tuwing ako'y tatayo sa inyong harapan, ito ay mabilis lang. Kaya sabi mo sa katabi mo makinig. Sabi sa Proverbs chapter 16, verse 4, everything has a purpose. Sabi mo sa katabi mo, everything has a purpose. Yang, hindi aksidenteng nandito ka ngayon, kapatid. Okay? Sabi nga natin, we are created to be a solution. Okay? Yang katabi mo pala, pwedeng maging solusyon. Saan? Sa problemang kinahaharap din ng iba. Amen? At ang napakaganda doon, lahat tayo may kanya-kanya tayong purpose. Okay ba yon? Pero habang tinatakil natin yung assignment, sabi ko nga, marami tayong kanya-kanya. Pero hindi natin magagawa ang mga bagay na yon na pinagagawa sa atin ni Lord at pinalalakaran niya kapag hindi tayo mentally ready and spiritually ready. Amen? Tama po ba? Kasi maraming naka-assign sa'yo, ang daming binibigay sa'yo ni Lord na assignment. Maaari may assignment ka personal para sa iyong pamilya, sa ministry mo. Pero kung hindi ka mentally ready at spiritually ready, hindi mo yun magagawa. Kaya ngayong umaga po, ang pag-uusapan natin is worry-free life. Amen? Di ba ang sarap nun? Yan ang assignment natin, magkaroon tayo ng worry-free life. Buhay na hindi na nag-aalala. Parang hirap. Posible ba yun, Kuya Paul? Amen. Posible yung kay Lord. Kasi sabi nga, ano ba yung worry? The spirit of worry ay hindi galing kay Lord. Amen. Kadalasan yan sa atin yung nagmumula eh. Minsan, desisyon na nga natin mag-alala eh. Miski nga yung hindi mo dapat alalahanin, inaalala mo na eh. Kumbaga parang sakit na natin yan bilang tao. Yung trip na trip mo mag-alala. Meron ba dito niyan? Si Mr. Worry and si Mrs. Worry? Meron yan. Pero sabi nga, we must live a worry-free life. Bakit po? Kasi hindi mo malalakaran yung pinapalakaran sa'yo ni Lord kung puro ka pag-aalala. Puro takot ang bitbit mo. Tama po ba? Worrying accomplishes nothing but making you miserable. Ang pag-aalala, wala yung maidudulot sa'yo kung hindi, ang gagawin lang yan, maging miserable ang buhay mo. Amen? At kapag ikaw ay nag-aalala, kasi when you are worrying about a problem. Tama po ba? In short, pinoproblema mo yung problema. Sabi nga, we are a solution. Pag nag-worry ka, hindi ka nagsusolusyon, pinoproblema mo lang yung problema na lalo nagpapabigat sa'yo. Okay? Kaya tayo ay maging solusyon sa problemang meron tayo. Amen? Kaya nga sabi, bakit hindi mo kailangan mag-alala? Meron nga yan, nakalimutan ko lang i-add dyan yung illustration about that. Sabi doon, when you have a problem, why worry? If there is an answer, why worry? If there is not, and you can't do anything, why worry? Amen? Ba't ka mag-alala? Wala ka, hindi mo nga kayang sagutin. Ba't mo pa alalahanin? Hayaan mo mamroblema muna siya sa sarili niyang problema. Tama, may sagot ka naman sa problemang inaalala mo ngayon. Halimbawa lang, problema mo, pera. May solusyon ka naman, ba't ka nag-aalala? Amen? Nagagets po natin? Live a worry-free life. Walang dagdag sa buhay yung kumbaga walang plus one sa buhay yung pag-aalala. Sabi nga sa Bible who among you na dumagdag ang lifespan dahil sa pag-aalala? Wala naman. Actually, nababawasan ka pa nga dyan kasi na-stress ka Diba? Kaya iwasan mo mag-alala, kapatid. Sabi sa katabi mo, huwag ka mag-alala. Tayo bilang tao, ano ba ang numero unong problema natin?
Ano number one problem ng bino-worry ng tao? Pera. Ang galing. Number one worry natin, pera. Amen? Alam mo naman ang solusyon para magkapera. Magtrabaho ka. Di ba? Ang hirap kasi sa atin, alam mo yung dapat mong gawin, hindi mo ginagawa. Problema mo, pera. Ang solusyon mo, manghingi. Di ba ang pangit? Pero kasi, we are a solution. Hindi solusyon yung humingi eh. Hindi rin lalo solusyon ang umutang, mga kapatid. Pinagbabawal sa atin yan. Amen? Sabi nga, naalala ko lang din, sigit ko lang po ito nung fellowship namin kahapon. Ang Panginoong Hesus, nung nabubuhay siya at nagmi-minister sa atin dito sa mundo, nung siya'y buhay pa, hindi nila problema ang pera. Alam niyo po ba yun? Kung tutusin nga, big time sila eh. Kasi naalala niyo yung binasa natin sa Luke chapter 9, na ito yung istorya doon, paikliin ko na lang mga kapatid, na kung saan yung mga disciple, nagpunta sila sa Bethsaida at kinikwento nila kay Lord, yung ginawa nila nagpalaya sila ng demonyo sa pangalan ni Jesus, nakapagpagaling sila. Kumbaga nagkaroon sila ng authority and power. Kinikwento nila kay Jesus Christ. Dahil nalaman ng mga tao na nasa Bethsaida sila, nagpuntahan ngayon yung mga tao. Ang dami. Sabi nga, di ba? 5,000 kalalakihan. Ang dami nun. Lalaki pa lang yung 5,000, wala pa rin yung bata, matanda at babae. So sabi doon, sa chapter 13, He said to them, you give them something to eat. So ang dami. Sabihin na natin, 15,000 sila halimbawa o 20,000 nga sabi doon sa mga Bible scholar, almost 20,000 people ang nandoon. Sabi doon, they said, we have no more than 5 loaves and 2 fish. So, naalala niyo yung istorya na yun, pero hindi tayo doon magpapokus. Kasi ang sabi dito, they said, we have no more than 5 loaves and 2 fish, unless we are to go and buy food for all these people. Gets niyo yun? Sabi doon, meron silang 5 tinapay at 2 isda. Pero sabi nila kay Jesus, hindi kasya to. Unless, bibili tayo. Di ibig sabihin, may pera. May pambili. Yun ang Kristiyano noon. Amen. Ang problema kasi sa atin, minsan, alam mo yun, parang, okay nang nagsisimba ako, okay nang minister ako, okay na yung puspos ako. Pero ang buhay ko walang-wala. Hindi ganun. Yun kasi yung yun kasi ang paniniwala ng first generation na Christian. Di bali nang mahirap kami. Basta langit ang punta namin. Amen? Pero ngayon, alam niyo po, ang ganda ng revelation ng Panginoon. Gusto niyang maranasan natin yung langit dito pa lang sa lupa. Kasi nga, binigyan niya tayo ng dominion eh. Binigyan tayo ng authority, tas payag ka, naghihirap ka, lingkod ka ng Diyos, tapos pamasahe, wala ka, pangkain sa pamilya mo, wala. Hindi ganun. Hindi ganun ang gusto ni Lord sa buhay mo. Kasi sila nga hindi nila problema ang pera. Kaya ikaw bilang Kristiyano, huwag mo masyado problemahin yung pera. Amen? Kaya i-provide ni Lord eh. Amen? Kaya ni Lord yan, kapatid. As long as ginagawa. Ang problema lang kasi, na abuse. No, na parang ganit, ang sinasabi kasi dati ng, hindi naman natin maaalis, marami naman talagang naging sakim na preacher. Na ano sinasabi nila, pumapasok tuloy yung prosperity gospel pero binubura po natin yun sa kultura ng JTG Manila. No, na kailangan magbigay ka para ikaw ay pagpalain, which is totoo naman. Pero hindi kasi naituro doon na kailangan mo rin kumilos. Amen? Kaya kapatid, pwede yun nagmi-minister ka, tumatayo ka sa harapan, naglilingkod ka kay Lord, at the same time, nagtatrabaho ka. At the same time, businessman ka. Hindi pwede yung straight ka lang na panay ang paglilingkod mo, pero sa buhay mo, wala kang ginagawa. Amen? Kailangan niyang balanse. Amen? Kaya marami sa atin, kaya nga si Apostol Pablo, anong ginagawa nila? Bagamat naglilingkod, anong ginagawa nila? Gumagawa sila ng tent. Ibig sabihin, posible pala yung ganun. Amen?
Ano pang sumunod na pinag-aalala lagi ng mga tao? Worry natin. Next, yung future. Lagi ka nag-aalala, paano kaya sa mga darating na panahon? Paano kaya kami? Paano kaya yung ganito, yung ganyan? Kaya sabi sa Matthew chapter 6 verse 34, therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. Huwag mong alalahanin masyado yung kinabukasan. Marami sa atin kakaisip sa future nila. Doon na namuhay eh. Gets nyo yun? Kaya nga may kasabihan tayo eh. Do not miss the sun today, worrying about the rain coming tomorrow. Hindi mo na ma-enjoy yung buhay, yung present. Kakaisip mo sa kung anong mangyayari sa mga susunod na panahon. I'm not telling you na huwag kang magplano, kapatid, na huwag kang kumilos para sa future mo. Pero ang sinasabi ko, huwag kang ma-overwhelm sa mga huwag mo masyadong alalahanin. Sagot ka ni Lord, kapatid. Parang wala ka naman kasing believe kay Lord. Amen? Kaya hindi natin magawa yung pinagagawa ni Lord, advance kasi tayo masyado. May pinagagawa sa'yo si Lord ngayon, kaso ang utak mo nandun. Nasa future ka na. Hindi mo tuloy magawa yung assignment mo ngayon. Amen? Nagets nyo po yun? Ano pa? Ano pa yung minsan pinag-aaralan natin? Dapas. Nangyari na. Worried ka pa rin sa nangyari. Or di naman kaya, namuhay ka na rin sa past. Amen? Sabi nga, ni Robert Nathan, there is no distance on this earth as far as yesterday. Napakalayo. Ano yun? Nagets nyo yun? Wala nang mas lalayo pa sa kahapon. Kasi hindi mo na yun mapupuntahan or mababalikan, kapatid. Ang nangyari na yun, nangyari na. Huwag mo nang alalahanin. Yes, let us examine the past but do not live in it. Huwag ka na mabuhay sa nakaraan. O maaari, yung past mo hindi naging maganda. O kaya, pwede rin naman naging maganda, kaso kaya nag-stay ka na lang doon, utak mo nandun na lang. Buti pa dati, buti pa noon. Amen? Kaya nga sabi sa Isaiah chapter 45 verse 12, to the following verse, forget the former things. Okay? Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Sabi doon, forget the former things. Hindi lang yung masasama eh. Kung hindi yung kahit yung maging mabuti na nangyari sa'yo, kalimutan mo na bakit kasi may ginagawang bago si Lord sa'yo ngayon. Amen? May gusto siyang gawin sa'yo. Ang problema, ikaw, may gustong gawin si Lord sa'yo na bago, ang tingin mo pa rin sa likod. Yung dati. Hindi ka ba naniniwala na may kaya pang gawin si Lord na masigit sa ginawa niya na noon? Amen? Kasi lagi mong iniisip, buti pa dati, medyo kuyo-kuyang buhay. Pero ngayon, dumaan ng ganito, ganyan. Hindi ka ba naniniwala na kaya pang higitan ni Lord yung ginawa niya sa'yo dati? Dapat ganun ang faith na meron tayo. Kaso nga lang, dahil lagi kang worried, kung ano-ano na negatibo ang pumapasok. Amen? Kaya live a worry-free life. Huwag kang parang ito. You know. Balisa ka na, stress ka na, depressed ka na. Sa dami na nangyayari sa buhay. Ipagpasa Diyos mo, kapatid. Amen? Ibigay mo kay Lord. Alam niyo, ito yung ilang mga dahilan. Alam niyo naman po si Kuya Paul pag nag-preach. Ano lang, practical lagi. Diba? Ito yung mga ilang bagay. Bakit nga ba tayo palagi nag-aalala? Number one, we worry because we forget God is all-powerful. Nakakalimutan mo kasing makapangyarihan si Lord eh. Amen? Wala siyang hindi kaya, kapatid. Ba't mo aalalahanin ang bukas? Mayroong Diyos kang pinaglilingkuran. Amen? Ang problema, kaya ka nag-aalala, hindi mo naaalala. Yung nakakalimutan mong makapangyarihan si Lord. Amen? Nakakalimutan mong lahat kaya niyang gawin na walang imposible sa Kanya. Amen? Ang tendency nun, we worry because we forget about God's power. We forget what He's capable of and we start to believe we must take care of things of ourselves. Dahil nakalimutan mong kaya ni Lord, gagawin mo ngayon, ikaw na, sariling gawa mo na. At dahil sariling gawa mo na, nagkandaloko-loko na. Tama? Hindi mo binigay kay Lord, sariling gawa ka na eh. We can't handle it, it's why we need Him. Hindi natin kaya, kapatid. Sa totoo lang. Pero kaya ni Lord.
Yun dapat lagi ang ano mo eh. Kumbaga, yun talaga dapat ang nakurot sa'yo eh. Na maraming bagay kang hindi kaya. Pero dahil kasama mo si Lord, kaya niya eh. Amen? God wants us to realize and admit our weakness so He can be strong on our behalf. Yun yung gusto ni Lord, yung dumepende tayo sa Kanya. Amen? Maging humble tayo kay Lord. Amen? Kaya nga, lagi nating panalangin that apart from you, we can do nothing. Kapag wala si Lord, wala tayong magagawa. Bakit pag gumagawa ka na lang ng sarili mo na lang, hindi nakasama si Lord? Amen? Kasi nakalimutan. Kaya let us always humble ourselves before the Lord and He will exalt us. Maging humble ka, kapatid. Ano yung pagiging humble? Yung inaangkin mo sa sarili mo na hindi mo kaya. Kasi kayabangan yung hindi mo nakakaya, pipilit mo pa eh. Masabi lang na kaya mo eh. Pero humble mo yung self mo kay Lord at itataas ka niya. Amen? Kaya nga sabi dito, you make your saving help my shield and your right hand sustains me. Your help has made me great. You provide a broad path for my feet so that my ankles do not give away. Amen. Si Lord ang magsusustain. Hindi ang sariling galing. Hindi ang sariling diskarte. Hindi ang sariling husay. Amen. He is able to do through us what is beyond us. Ang ganda nun. Kaya niyang gawin yung higit pang kaya natin gawin sa ating sarili. Kapag nandyan siya, yung kaya mong gawin, ito lang. Pero dahil kasama mo si Lord, higit pa sa inaakala mo. Maraming patotoong ganyan. Nawa na-inspire kayo ng mga patotoong gano'n na dati hindi niya raw akalain na ganito. Pero isang araw, nagulat siya. Amen? Dahil lang kay Lord. Amen? Whatever your circumstances, if you are feeling weak and full of worry right now, His power is available. Tawag ka lang kay Lord, nanghihina ka, kinakain ka ng takot, tawag ka kay Lord. Amen? Next, we worry because we've forgotten His presence. Nag-aalala ka kasi feeling mo, mag-isa ka lang palagi. Solo landing ka lang. Pero nakakalimutan mo, nandyan si Lord. Ano man ang pinagdadaanan mo, nandyan lang siya. That He's right here with us, going before us, walking alongside us, and watching our back. Lagi mo yung maalala, kapatid. Kasi kaya tayo nag-aalala, lagi mong, di mo na-realize, nandyan lang si Lord. Binabantayan ka niya. Amen. Ano man ang pagsubok mo, kapatid, I just want to encourage you this morning. Nandyan si Lord. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Nandito rin ang kapatiran. Nandito ang church. Amen. Para gamitin ni Lord. Kaya nga sabi dito ni David sa Psalms chapter verse 139. Chapter 139, verse 8 to 12. Yan. If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. Nandiyan lang si Lord. Omnipresent si Lord, kapatid. Sa Tagalog sabi doon, kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako, ikaw din ang kasama. Kung ako'y makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko ay ang duluhan ng kanluran, tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Ibig sabihin, wala kang sa lahat ng pagkakataon nandyan si Lord. Lagi mo yung maalala, kapatid. Sa tuwing naisip mo na nag-iisa ka, nade-depress ka, solo landing ka lagi. Maalala mo, kapatid, na hindi ka nag-iisa. Nandyan si Lord. Amen? Next. Mabilis lang po ito. Malapit-lapit na rin itong matapos. We worry because we don't truly believe God is capable. Yun. Minsan, hindi ka naniniwala kasi nakaya ni Lord eh. Amen? Kaya anong nangyayari sa atin? Kagaya ng kanina. Ikaw na naman ang masusunod. Sariling gawa mo na naman. Amen? Sabi sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7, Do not be anxious about anything,
But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Gusto mo ng peace? Pag-pray mo kay Lord. Lagi ka nag-aalala. Pag-pray mo kay Lord, may inaalala ka, i-request mo kay Lord. Yun ang sabi. Huwag puro worry. Amen. Ang sarap kaya nang hindi ka nag-aalala. Kasi kami, danas na po namin yun. Hindi namin inaalala kung paano kami magbabayad ng bahay. Kung anong kakainin namin. Kasi we believe that God will supply all our needs. Amen. Kaya dapat nagbabasa tayo ng Bible kasi maraming promise sa'yo si Lord, kapatid. Marami kang dapat pangawakan. Ang problema kasi, hindi mo alam. So paano mo pangawakan yung mga bagay na hindi mo alam? Amen? Eh kung alam mo yung ganung bagay, ba't ka kakabahan? Ba't ka magwo-worry? Eh sinabi ni Lord, pagpapalain ka niya eh. Lalo na kung tapat ka. Amen? Bubuksan ng durungawan ng pagpapala sa'yo. So ba't ka kakabahan? Ba't ka magwo-worry? Live a worry-free life, kapatid. Ang sarap nun. And I pray ma-experience nating lahat yun. Amen? Always remind yourself that God is able. Kaya ni Lord. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, kaya ni Lord, kapatid. Amen. Sa tingin mo man ay yung pinakamahirap na sitwasyon ng buhay mo, pinakamahirap na pinagdadaanan mo, feeling mo ikaw yung may pinakamabigat na problema sa mundo. Kapatid, ilapit mo kay Lord. He is able, kapatid. Amen. Next, we worry because we try to control our lives and the lives of others. Yun pala. Kasi tayo talaga yung drive. Minsan, kapag mahilig kang mag-worry, ibig sabihin, ikaw pa rin ang driver ng buhay mo. Amen. Ikaw pa rin ang driver niyan. Ikaw pa rin ang nasusunod. Hindi mo pa rin talaga fully nabibigay kay Lord. Amen. That's why we worry. Ba't ka mag-worry kung halimbawa ang nagdadrive sa'yo, kaya ibigay. Halimbawa, di ba? Parang praktikalan lang. Praktikalan lang to, mga kapatid. Gaya nga nang sabi ko sa inyo, ganun naman mag-preach si Kuya Paul. Halimbawa lang. Literal, nasa kotse ka, ang nagdadrive si Lord. Di ba relax ka lang kasi alam mo lahat ng bagay, alam niya. Pero ikaw, dahil hindi mo naman alam lahat, ikaw ang nagdadrive. Aksidente mangyayari sa'yo, kapatid. Disgrasya. Pero dahil si Lord, all-knowing si Lord tayo hindi naman alam niya yung gagawin sa buhay natin. Kaya hayaan mong siya'y magmaneho ng buhay mo. At ang makulit pa dun, hindi na nga natin kayang i-drive yung sarili nating buhay, trip mo pang i-drive yung buhay ng iba. Diba? Ayun ang sabi dun, we try to control our lives and the lives of others. Diba? Kasi minsan tayo, we believe at times that it's up to us to right all wrongs and fix all things broken. Diba? May ganyan tayo attitude. Nakala mo lahat kaya mong gawin lahat kaya mong ayusin Naakala mo ang tao kapag sinabihan mo ng ganito, ganyan, maayos na. Hello? Iniisip mo na kapag ito, ganito pinagawa ko rito, okay to, baka umayos ang buhay nito. Feeling mo, ikaw na rin Diba? Parang ikaw na yung naging Diyos sa kanila Gets niya? Diba? Pero mga kapatid, only God can restore the broken, heal the hurting, and bring ultimate justice. Hindi tayo yun. Okay? Pero wag po kayo malito. Pwede naman gamitin ka, kapatid. Pwede ka naman gamitin ni Lord na maging instrumento to heal the hurting, to fix the broken. Pero lagi mo maalala, kapatid, hindi ikaw yun. Okay? Wag kayo malilito, hindi ikaw yun. Magkakaroon ka ng pride, kapatid. Kasi sasabihin mo, kaya naman yun naging ganyan kasi dinisciple ko yan Kaya naman maayos na yun ngayon kasi tinuruan ko yan Kaya naman nakamove on yan kasi tinuruan ko yan. Nag-advise ako dyan. Mali, hindi ganun, kapatid. Amen? Kaya sabi sa Psalm chapter 44 verse 3, ito maganda. It was not by their sword that they won the land, nor did their arm bring them victory.
It was your right hand, your arm, and the light of your face for you loved them. Lagi mo maalala, kaya ka nagtatagumpay dahil kay Lord. Dahil mahal ka niya. At kaya ka nagagamit din. Yung glory nun para kay Lord, hindi para sa'yo, kapatid. Kasi minsan, yan ang iwasan natin, lalo na J-group leader ka. Yeah? Glory to God palagi, hindi glory to you. Kapag nakita mo ang J-group mo lumalago, amen. Napapalapit kay Lord, hindi ikaw yun. Hindi ikaw ang bida dun. Ginamit ka lang ni Lord, sinamahan ka ni Lord, praise God. Pero wag tutubo yung pride sa puso mo. Amen. Parang timing tayo lahat. Wag mong patubuin yung pride. Wag na wag. Diyan ka masisira, kapatid. Amen. Kapag inangat mo na yung sarili mo, yun na ang simula ng pagbagsak mo, kapatid. Sa ano mang ginagawa mo, kahit sa school pa yan, sa work, nabigyan ka ng patimpalak dyan, all glory to God. Amen. Kinabagan lang tayo ng Diyos, kapatid. Last and not the least. Sabi sa inyo, mabilis lang. We worry because we don't really believe that God is good. Aalala ka kasi, ayaw mo kasing maniwalang mabuti talaga si Lord. O kaya alam mo naman na talaga mabuti si Lord, kaso ayaw mo lang maniwala. Ayaw mo lang pangawakan. Amen? Napakabuti ni Lord kung tutuusin. Sino ba tayo para bigyan ng pag-alaya ng buhay? Hindi naman tayo worthy dun. Amen? Ito nga, napakaganda sa Matthew chapter 7, verse 11. If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good things to those who ask Him? Sabi doon, sino dito yung mga magulang na, marami-rami na. Kung tayo nga mismo evil, sabi sa Bible, sino dito hindi evil? Hindi, lahat naman talaga tayo makasalanan eh. Amen? O ako lang. Ayaw nyo mag-amen dyan. Tayo lang makasalanan dito. Kung ikaw nga bilang magulang, kahit na may pagkamasama kang tao, yung anak mo binibigyan mo ng mabuti. How much more si Lord? Amen? At singit natin yung mga magulang. Okay? Dun, pause muna tayo. Gusto ko itong bigyan din yung mga magulang. Kasi nung tumanda ako, may isa akong na-realize. Kasi dati nung bata ako, ang hilig ko mag-isip ng ganito, ano ba naman yan? Ba't parang hindi mabigay sa akin yung gusto ko? Papabili ako ng ganito, hindi mabigay sa akin. Bata ako eh. Tapos, ang isip ko pa nun, sana iba na lang magulang ko. Ba't ba di ako pinanganak na mayaman? Ako lang ba yung ganun? O minsan naisip nyo rin yung ganun, na ganung bagay, na parang pag nainggit ka, buti pa sila. Yung mga magulang ko, di kaya ibigay sa akin itong mga ganitong bagay. Pero alam nyo, nung tumanda ako, sabi ko, bless ako sa magulang ko. Kayo mga kabataan, kung ganun din ang iniisip nyo, nako, alisin nyo yan, mahal kayo ng magulang nyo. Walang matinong eto yun eh. Walang matinong magulang na hindi mahal ang kanyang anak. Pag di ka mahal ng mama mo, wala sa katinuan yun. May sakit sa isip yun. Kasi walang magulang na hindi niya mahal ang kanyang anak. Lagi nyo yung tatandaan mga kapatid, paano ko nasabi, eto na, tumanda na ako, nagtatrabaho na ako. Di ba? Kumikilos na ako sa sarili kong buhay. Isipin mo sila, kinalimutan nila yung gusto nila sa buhay para buhayin ka. Tapos sasabihin mo, di ka mahal ng magulang mo. Huwag ganun. Sinacrifice nila yung mga bagay na gusto nila. Hopefully, lahat tayo ng magulang natin ganun. Kung meron mang hindi, comfort ka ni Lord. Kasi meron din naman talagang mga magulang na talagang nagpabaya. Amen? Pero kung yung magulang mo, ginagawa ang lahat para sa'yo, hindi man mabigay yung gusto mo, kapatid, you are blessed. Kasi dadating ang panahon, tatanda ka, magtatrabaho ka, dun mo lang marirealize na, ay grabe, nagsakripisyo pala ang magulang ko sa akin. Kinalimutan nila yung mga sariling gusto nila sa buhay nila para bigyan ako ng buhay. Amen? Kaya kung napoprovide ng mga magulang mo yung needs mo, praise God! You are blessed. Hindi man mabigay yung gusto mo, ayos lang.
Mahalaga, nandyan yung pangangailangan mo. Ganun ang magulang. How much more si Lord? Amen. Mabuti si Lord, kapatid. Yung kasi hindi mo na-realize kaya madalas nagwo-worry ka sa buhay. Nakakalimutan mong mabuti si Lord. Kung hindi man naging mabuti magulang mo sa'yo, kapatid, si Lord na lang, lagi mo maalala. Kasi ulitin ko, hindi naman din talaga lahat ng magulang inako yung pagiging magulang. Sabi nga, hindi lahat, paano bang tamang term? Hindi lahat madaling maging tatay, pero hindi magpakatatay. Alam niyo yun? Madaling maging magulang, pero hindi maging magpakamagulang ka. Desisyon na yun eh. Kaya kung hindi man ganun ang nangyari sa buhay mo, kapatid, lagi mo maalala, nandyan si Lord. Hindi man naging mabuti magulang mo, okay lang, nandyan naman si Lord. Higit siyang mabuti. Amen? At ano man ang pinagdadaanan mo, hirap man, pagsubok, lagi mo matandaan tong Romans chapter 8, verse 28. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ano man ang nangyayari sa'yo, kapatid, ngayon, puro pagsubok man, okay lang, lagi mong maalala na lahat yan, for good. Pagsubok mo niyan, for good. Para sa ikabubuti mo. Walang ginawa si Lord, walang hinayaan si Lord sa buhay mo na hindi mo ikakabuti, kapatid. Amen, lagi niyo po yan tatandaan. Lahat yan para sa ikabubuti natin. Amen. Ang sarap kaya pag naki-Lord ka. Live a worry-free life, kapatid. Amen. Sabi dito sa Romans chapter 8, verse 39, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God. In other terms, sabi dito, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Ganun tayong kamahal ni Lord. Unseparable, kapatid. Kaya huwag kang mag-alala. Amen. Dapat ang mga batang JTG Manila, hindi uso sa iyo ang worry. Because you can't live a good life, a blessed life, kung puro worry ang nasa isip mo, kapatid. At ito lang yun, kung panay ka worry, kailangan mo talaga magbasa ng Bible. Kailangan mo talaga, kung mahilig ka pa mag-alala, basa ka ng Bible. Pangawakan mo yung mga pangako ni Lord sa'yo doon. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, don't worry. Amen. Papasok tayo sa mga susunod na panahon na series natin na nawa, we are worry-free. Masarap kasi dati, parang sinasabi ko, nakapagod mabuhay, paulit-ulit na lang. Lagi na lang, alam mo yun, lagi mo na lang iisipin yung sa susunod, yung ganito. Pero na-discover ko yung ganitong bagay na reveal sa akin. Masarap palang mabuhay. Bagamat maraming pagsubok, nandyan lagi. Maraming pinagdadaanan. Pero dahil alam ko kasama ko si Lord, kilala ko siya. Alam ko kung ano ako sa Kanya. Nawa ikaw rin, kapatid. Nawa alam mo kung ano yung kakayahan ni Lord at kung ano ka sa Kanya. Amen. Next. Mahirap gawin yung ibang assignment na pinagagawa sa atin ni Lord kung marami kang dala, katulad nung nasa larawan. Marami tayong masyadong excess baggage na dala. Naging series din natin yan kung di ako nagkakamali. Hindi ka makakausad sa assignment mo kung ang dami mong bit-bitin from the past. Meron ka pa ngayon. Tas wala pa yung susunod pero gusto mo nang bit-bitin. Hindi makakausad, kapatid. Hindi mo Ito yun eh. Malayo pa ang biyahe natin pare-parehas. Though nakalayo na tayo, lagi ko ito sinasabi, nakalayo na tayo, pero malayo pa eh. Di ba? Gawin natin, alam niyo kung ano, enjoyin natin yung biyahe natin. Enjoyin mo yung ngayon.
Yes, walang masama, tanawin mo yung future, pero enjoyin mo yung ngayon. Kasi pagkadating mo dun, parang magugulat ka, wow, nandito na. Amen. Bitawan mo yung mga bagay na nakakapagpabigat sa'yo. Kaya ngayon kapatid, habang nakaupo ka dyan, ano yung mga bagay na pinag-aalala mo? Ano yung mga bagay na nakakapag-worry sa'yo, nagbibigay sa'yo ng worry? Amen. Isipin mo. At ipag-pray mo yan kay Lord. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. And I pray na sa maiksing mensahe na to, no, lahat tayo na taga JTG Manila, magkaroon tayo ng buhay na wala nang pag-aalala. Kasi alam mo, nandyan si Lord. Alam mo, He can provide. Alam mo na He will sustain you. Alam mo na you are great because of Him. Na kaya kanyang gamitin, na isa kang solusyon, na pagpapala ka sa iba. Amen. Napakasarap nun, kapatid. And I pray na umagos sa buhay natin yan. Na lahat tayo dito, tuloy-tuloy ang buhay na di na nag-aalala. Amen. Before we worship, I just wanna pray. Ay pong lahat ay yumuko. Lord, minsan, salamat sa mensahe mong ito na Lord, alisin ang pag-aalala sa buhay namin dahil nandiyan ka palagi, nakasubaybay sa amin, lumalakad kasama namin, O God, binabantayan ng aming likuran. Salamat po, Ama. As we do our assignments, Lord, hayaan mo na ang puso namin ay malayo sa worry. Magawa namin ang pinagagampanan mo sa amin, O God. At magkaroon kami ng peace sa aming buhay. Salamat po, ikaw ang tumanggap ng pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. Amen and amen.